Wah. Wah. Okay po guys, tayo po ngayon ay mag-morning chores sa ating mga alagang hayop. Tulad po ng baka, manok, at kambing at baboy. Umpisa na po muna natin sa paglilipat ng ating mga baka. Pero may dala na rin po akong pakain ng manok. Ayan po. Unahin lang po muna natin ilipat ang ating mga alagang baka. Okay, tara po, let's go! Let's go. Okay, dala na po natin ang ating Big Mama Cow at lipat po natin siya ng sugahan dito sa Marami-Raming Damo. Yan po ang ating Big Mama Cow. Yan, dito po natin siya ilipat at medyo maraming damo po dito. Ayan. Tali na po natin siya. Dito na lang po natin sa puno ng langka itatali. Ayan. Ayan po, nangangain na siya. Okay guys, 1 down, 3 more to go. Let's go! Okay guys, dito naman po tayo kay Red Mama. Siya naman po ang next na ililipat natin. Ayan po. At si Maurice ay nangungulit. Gusto niyang dumede, kaso ayaw magpadede ng kanyang mama. Padede na Mama Cow. Nang matagkal na ang kulit niya ni Maurice. At ayan, ayaw po talaga siya padidiin. Ayaw talaga si Maurice padidiin. Gusto na po kasi ni Mama Cow na mailipat siya. Kaya hindi po siya nagpapadede. Lipat na rin po natin siya. Pero dito lang po sa malapit na side. Dito. At madamo po dito eh. Para malinisan rin po yung area na yan nang hindi ahasin, para maging ganito siya kalinis. Yan. Baka lang po ang tagapaglinis ko dyan, hindi ko po yung ginagamitan ng grass cutter. Baka lang po ang may kagawan yan.
Kaya hindi po nakakahaba ang damo. Gawa po ng mga alaga kong baka at kalabaw. Sila po ang nagpupudpud ng damo niyan. Okay, lipat na po natin si Mama Cow tsaka si Maurice. Okay, 2 down, 2 more to go. At dito naman po tayo sa ating anak ni Big Mama na si 002. Yan po. Yan po yung mga bago natin in eartagan. Yan po ang kanyang eartag. Okay, lipat na rin po natin siya. Para next ay si Palo naman. Okay, dala na rin po natin si 002 at ililipat po natin siya dun sa malapit sa kanyang mama. At marami pong damo dun. Doon naman po natin siya dalhin. Ayan, tumakbo na. Oh no. Pupunta lang po yan dun sa kanyang mama. Ganyan po kapasawayan. Yan po, hanggang dyan lang yung tinakbo niya. Hindi niya po maiiwanan yung kanyang mama. Ayan o. Kaya hindi po yan magninilayo. Hanggang dyan lang po yan. Ito na po yung tali. Nakakuha ko na. Lipat na po natin siya dito sa bandang ito. Madamo po dito sa lugar na to. Kaya dito po natin siya ililipat. Okay na po, si Palo na lang. Kaya tara, let's go.
Siya nga pala guys, kung itong bahay na to lagi nyong napapansin sa mga video ko, sa mga background ko, ito ay katabing bahay lang po namin. Itong bahay po na to ay haunted house. Kinakatakutan po to dito sa amin. Napakalumang bahay na po nito. Ito pong bahay na to ay bahay po nila papa ng kanilang magkakapatid. Sobrang tagal na po niyan. Kung mapapansin nyo po, sira-sira na siya. Kasi po sobrang tagal na. Sila pong magkakapatid ay wala na lahat. Pero yung kanilang bahay, ayan, at nakatayo pa. Kahit ano pong dumaan na bagyo, kahit gaano pa po kalakas, yan po ay hindi nasisira. Tingnan nyo po ang bubong. Hindi man lang po natutuklapan. Ayan. Pero yung mga bahay-bahay po namin dito, lagi pong sira. Pero ito pong bahay na to, hindi po talaga to nasisira. Ayan, dinadamo lang po pero nakatayo pa rin. Ayan. Yung pong structure niya ay half semento, tapos yung half kahoy. Yung pataas kahoy na. Dito po sa lugar na to, pagka magang-maga o kaya hapon na hapon, ako po ay hindi na dito nagpipinunta. Dito po sa lipatan ko ng mga baka na to. Hindi na po ako napunta dito pagka mga alanganing oras. Kunyari magang-maga pa o kaya inabot na ng hapon yung nagdidilim. Hindi na po ako nagpupunta dito at ako po ay napapanglaw din. Kaya umiiwas na lang po ako o kaya maaga po ako naglilipat ng aking mga alaga. Yan. Yan po yung tsura ng bahay nila papa ng magkakapatid. And guys. Okay, naikwento ko lang naman po. Move on. Lipat na po natin si Palo. Let's go. Yan, at napakaganda po ngayon ng tanawin. At maganda po ang sikat ng araw. Mainit po ngayon. Wala po tayo ngayong ulan-ulan. Kaya napakaganda ngayon mag morning chores. Siya nga po pala, pakatapos po natin mag asikaso ng ating mga alagang manok, kambing, baboy, baka, magre-repair naman po tayo ng mga ating mga sira-sirang gamit katulad po na yan. Paragos ni Palo, kailangan ng i-repair. Magre-repair po tayo niyan. Gawa ng gamit na gamit po nating kargahan katulad po niyan. Yan, sira na po. Crack na. Pati din doon po sa manukan, yung mga binutas ng aso, i-repair na rin po natin nang mapakawalan na po natin yung mga alaga natin manok. Okay, let's go kay Palo. At nandun po siya sa part na yon. Ayun po, kung nakikita nyo. Ayun po siya guys, so nag-aantay na sa akin. Lilipat ko lang din naman po siya dyan sa malapit lang, yung makakatubog po siya at saka maraming pagkain. Okay, let's go.
ayan po guys. At tayo po yung nagpapakain ng pato. Pato at manok. Ang pakain pa rin po natin ay yung mga tira-tira po natin na kanin na hindi naubos. Tapos sinaluan ko lang po ulit ng konting feeds. Yan po ang pakain natin sa kanila. Yan po. Gustong gusto po nila. Okay. Yan po guys, so kumakain na sila. Gustong gusto po nila yung mga ganyan. Lalo na samahan pa ng sapal. Talagang napaka lakas po kumain. Sa ngayon po guys, hindi pa po tayo makapagdagdag ng mga pato at manok. At hindi pa rin po talaga natin ma-perfect itong bakod. Pinapasok po talaga ng aso. Sa katunayan po niyan, ito pong kulungan na to, saka itong mga pato na to, nung nilagay ko, umitlog po kagad itong pato natin dito nung pagkalagay natin. Siguro po ito ay nakakolekta ko ng 3 itlog, tapos nilagay ko sa kanilang itlogan. Kaso problema, pagpunta ko po kinabukasan, wala na. Tapos pagkakita ko po nung kanilang bakod, sira na. Pinasok po ng aso at kinain yung mga itlog. Kaya nakakadismaya po rin yung may mga alagang aso na hindi naaabyad. Nakakapurisyo po sa mga katulad natin na nag-aalaga ng mga ganito, na gusto magparami ng mga alaga. Hindi po makakapagparami pag ganyan may mga aso na gala. Sa ngayon po guys, pakatapos po natin ng morning chores natin, ito pong mga sira-sira na to, magre-repair na po tayo. Re-repair po natin itong mga bakod na butas para mapakaluan na rin po natin itong mga alaga natin manok. Kasi hanggang ngayon po hindi ko pa po sila pinakakaluan para hindi po sila lumayas nang masanay po sila dito. Bago ko po sila pakaluan, sanay na po sila dito at ako na po ang kinikilala nila na nagbabahog sa kanila. So, hindi na po sila lalayas pagka ganun po nangyari. Ayan po. Ayan po sila guys, oh. Ito po nakatali pa. Pati po yan, yung isang inahin na manok na yan na nasa poste. Pati yun nasa kabilang poste. Mga nakatali pa po yan. Yan po yung sinasabi ko na hindi ko pa po sila napapakaluan at gawa ng sinasanay pa po natin sila dito sa ating lugar. Nang hindi na po sila magpilit umalis, nang dito na lang po sila. Okay guys, tapos na po tayo dito sa ating mga alagang manok at pato. Napakain na po natin sila. So sa kambing naman po tayo. Mukhang wala na po dyan yung ating alagang kambing. Mukhang naunahan na po tayong lumabas. Ito na po sila oh. Kaya hindi ko na po sila pupuntahan sa kanilang mga kulungan. Ayan na po sila. Ayan. Nakalabas na po sila at nanginginain na. Kaya okay na po sila, okay na. Baboy na lang po ang ating pupuntahan. Kaya tara, magpakain po ulit tayo ng baboy. Let's go!
guys. At dahil po mainit, pwede po natin sila paliguan. Sabay makapaglinis na rin. Malinisan na rin po natin ang kanilang kulungan. Basta ito muna natin para lumambot yung kanilang mga dumi. Dik. Tuwan-tuwa po sila paliguan. Ngayon na lang po ulit sila nakaligo at tuwa na. Lagi pong naulan dito sa amin. Kapit na po. Okay, isang walis pa. Okay, pakainin na po natin sila. At tapos na po tayo maglinis.
Gutom na rin po sila. Bigyan po natin sila ng tubig. Okay, tapos na po sila. At ayan, kumakain na. Silipin na po natin. Ayan. Nalinis ko na po ang kanilang kulungan, pero sila hindi po talaga matagkal ng tabo-tabo lang. Kailangan pambaba din yan. Kaya po mamaya babalikan ko sila dito para buhusan ulit nang mawala yung kanilang mga dumi-dumi sa katawan. Okay na po, nabigyan na po natin sila ng tubig at pagkain. Ayan, kumakain na po sila. Okay, ngayon naman po, dito naman po tayo sa ating Mama Pig. At nagtatawag na. Ayan po. Tatawag na rin tayo. Okay, linisan na po natin at pakainin.
Okay. Tapos na po natin siya paliguan. Pakainin na po natin siya. Pig. Kain. Damihin ang kain. Nang ikaw ay mabuntis na ulit. Okay po guys, tapos na po si Mama Pig paliguan at linisan, pati po yung ating mga biik. Tapos na po kumain yung ating mga biik. Ngayon po si Mama Pig kumakain pa lang. Ito po siya. Linis na po siya. Hanggang ngayon po hindi pa rin po siya naglalandi. Simula po nung nagkameron siya ng infection. Nung 15 days pa lang po siya nung nabubulugan, nagka-infection po siya. Tapos tinurukan po natin siya ng antibiotic. Nawala naman po yung kanyang infection, yung kanyang pagnanana sa kanyang pempem. Pero inaabangan ko po sana na after 21 days niya, nagkameron siya ng discharge sa kanyang vulva. Kumbaga ay maglandi. Sad to say guys, hindi po siya naglandi. So hindi po natin malaman kung nabuuan siya o hindi. Kaya abang-abang na lang po tayo. Maski po ako ay inaabangan ko rin siya kung kailan siya maglalandi o tutuloy yung kanyang pagbubuntis. Okay po guys, yan po yung ating morning chores. Mainit at nakakapagod pero sulit naman po kasi gusto po natin itong ating ginagawa at masaya tayo dito. Sa totoo po niyan, meron pa tayong 3 ililipat sana na baka dun sa isa nating area. Pero malayo-layo po yun kaya hindi ko na po kayo sasama. Kaya hanggang dito na lang po ito. Pagkatapos ko po maglipat ng mga baka dun sa kabilang area, gagawin na po natin yung ating mga i-repair katulad ng paragos tsaka yung kulungan ng manok. Nang mapakalwa na po natin yung alaga natin na manok. At nang hindi na po sila nakatali. Kaya yun po, hanggang dito na lang. At samahan nyo po ako mag-repair ng ating mga kailangang i-repair ngayong araw. Maraming salamat po at yan po yung ating morning chores for today. Maraming salamat.